Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarina Espaloma at kayong lahat kulatunan para sa daily devotion na pinamagatang Soli Deo Gloria, or to the glory of God alone. So last topic and last series ng Reformation back to the Bible movement. So yung scripture natin ngayon is Romans chapter 11 verse 36, and sinasabi na, "For from Him and through Him and for Him are all things. To Him be the glory forever. Amen." Sa Tagalog, sapagkat mula sa Kanya at sa pamagitan niya at para sa Kanya lahat ng mga bagay. Sumakanya nawang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. So yung katuruan natin ngayon dito is number 1, God created all things for His glory. So, sinasabi dito na ang Diyos, siya yung lumikha ng lahat, no? Ng mga bagay dito sa mundo at sa universe. And nilikha niya yun upang ipakita ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan sa lahat, no? So, si Jesus lahat ang may gawa ng lahat ng mga bagay na nakita natin sa mundo. Kasi kung wala siya, wala yung mga bagay yun. Siyempre, wala rin tayo. So, God created all things for His glory. Next. God redeemed us for His greater glory. So, sinasabi ito na tinubos tayo ng ating Diyos mula sa kasalanan. Di ba nga? Ginamit niya ang kanyang anak na si Jesus Christ na walang kasalanan, no? Nagkatawan tao si Jesus Christ para iligtas tayo sa kasalanan upang imbis tayo yung magsisi or tayo yung magbayad ng kasalanan natin, sinugo niya yung kanyang anak na si Jesus Christ, no? Nagkatawan tao at ipinako sa krus. Ginawa niya yun upang mas makita ang kanyang pagmamahal at kabutihan. So, God redeemed us for His greater glory. Next, God desires that we see His eternal glory. So, sinasabi dito na nais ni God, ni Lord, na maranasan natin yung kanyang presensya at kadakilaan. Hindi lamang ngayon, kundi sa walang hanggan. Ayun. So, God desires that we see His eternal glory. So, bilang application number 1, follow the grand compass of life. So, sinasabi dito na ang layunin natin sa buhay ay mabuhay para sa Diyos at para sa kanyang kaluwalhatian. So, example na lang dito, no? Kapag pumipili tayo ng gawain, no? Isipin natin yung gagawin natin bagay is kung ito ba ay makapagdulot ng karangalan sa Diyos, di ba? So, ganun po, no? Yung layunin sa buhay is mabuhay. So, mabubuhay tayo para sa Diyos at sa kanyang kaluwalhatian, no? So, follow the grand compass of life. Next, focus on what glorifies the Lord. So, sikapin natin na yung mga bagay nagpapakita ng kabutihan sa Diyos, ng Diyos sa ating buhay is magamit natin ng tama. Halimbawa, sa school, no? Or pagkikipagkapwa natin sa iba. Gawin natin yung tama at makatarungan, no? Upang makita ng iba yung Diyos sa atin. Kasi si Lord yun ang sobrang buti ng Diyos. So, bilang katangian ng Diyos is dapat maging mabuti lang tayo sa iba. Yung pagkitungo natin kasi para makita nila si Jesus sa atin. So, focus on what glorifies the Lord. And lastly is fulfill our duty and be forgotten. So, sinasabi ito na wag natin ituon yung sarili natin sa pansariling karangalan lang, no? Kundi ituon natin sa paglilingkod sa Diyos, no? At kapwa nang hindi naghahanap ng kapalit. Example dito, di ba? Gumawa tayo ng mabuti or may gumagawa ng mabuti. So, kahit wala nakakita, gumawa pa rin tayo ng mabuti, no? Dahil mahalaga yung pagsunod sa Diyos, no? O dapat, kapag tumulong ka sa iba, hindi kayong nangihingi ng kapalit, no? Dapat bukal sa loob mo. Kasi si Lord, tumutulong siya ng bukal sa loob niya at wala siyang hinging kapalit, diba? So, dapat ganun din tayo. Kapag tumulong tayo sa iba, buong puso, no? Dahil mahalaga yung pagsunod sa Diyos, So, let's fulfill our duty and be forgotten. So, ayun na ba yung aking natutunan sa daily devotion? Ngayon natutunan kayo, may share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.